Malalim na paghinga. Lakasan mo pa. Kaya mo yan. Dumating na ang tubig. Dumating na ang tubig. Little Medicine King, ano ba ang ibinigay mo sa akin? Bakit bigla na lang ako nagbuntis at nanganak? Konting tiis pa, malapit nang lumabas, kaya mo yan, nakalabas na ang ulo. Lakasan mo pa, malapit nang lumabas ang bata, kaya mo yan. Nanganak na, nanganak na. Talagang henyo pala ako. Na-develop ko na ang gamot para manganak ang mga lalaki. Binabati kita, immortal official, mula ngayon ikaw na ang Nag-isang nanay na lalaki sa Celestial Palace. pakainin mo na agad ang bata. Pakisunduan si Taisyang Laojon. Para siya ang magdesisyon para sa akin. Kalokohan. Kalokohan talaga, Little Medicine King. Noong nakaraang buwan, nagkamali si Noah sa pag-inom ng gamot mo, kaya ang mga nilikha niyang clay figures. Naging love-struck lahat. Ngayon naman, pinabuntis mo pa ang isang mal-immortal. Ano ba ito? Hindi na maganda ang itsura. Ginagawa ko lang ito para tumaas ang marriage and birth rate. Ngayon kasi ang mga babae ayaw nang magkaanak. Subukan natin ang ibang paraan. Hayaan natin ang mga lalaki ang magbuntis. Tumahimik ka, nagdudulot ka ng kaguluhan, agad-agad kang bababa sa mortal world para magdusa. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Who Mansion. Engagement contract, ako ba ay nag-take over ng katawan? Hawakan mo. Yuyu, kailangan mong mabuhay ng maayos. Pumunta ka sa kapital at hanapin si Hubichen. Kung hindi mo makuha ang pagmamahal niya, kunin mo na lang ang pera niya. Lola. Crown Prince ng kapital na si Hubichen. May engagement sa original host, pero hindi man lang nagpakita ng pagmamalasakit sa pamilya nito. Lola, ipagkatiwala mo sa akin ang engagement, huwag kang mag-alala. Buksan mo. Pilay lang ako, ipag-divorce mo na ako. Young master, young master. Ang engagement contract na ito ay medyo mahalaga. Hawak mo bilang isa. Pilay na hindi kayang mag-alaga sa sarili, malamang malapit ng i-divorce. Sino ang nang-inis sa akin? Sino? Gusto mo akong pigilan, walang magagawa. Nag-relapse na naman ang young master ngayon. Gusto magpakamatay sa pag-iwan ng pulso. Mula nang maaksidente at maging pilay ang mga paa. Parang ibang tao na ang young master. Paminsan-minsan gustong magpakamatay. Abay, ang tagal na ng doktor sa loob. Hindi ko alam kung nailigtas na ba siya. Yung sinasabi ninyo kanina, yung binatang gustong magpakamatay. Si Hubi siya yun, ang pangalan anak ng pamilya ko. Sino pa ba? Kung talagang may mangyari kay Boss Hu, mawawalan tayo ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay siya, pwede kayong maglingkod sa akin. Doble ang sahod, lahat ng benepisyo, at ipito insurance at 2 pension. At year-end bonus pa. Sino ka? Taga saan ka? Bakit mo sinasabihan ang binata? Hulihin siya. Huwag kayong lumapit. Nandito ako para hanapin ang asawa ko. Ang asawa ko ay si Hubichen, ang panganay na anak ng pamilya ko. Kalokohan. Sino ang asawa mo? Wala pang napapangasahan si Bichenji. Ikaw, isang batang galing sa putikan. Ang lakas ng loob mong magsalita dito. Ito ba ang asawa kong may kapansanan at mahina ang kalooban? Ang gwapo naman pala. Ikaw hindi siya nagsalita. Paano ko narinig ang sinasabi niya? Tingnan mo, may ebidensya. Hindi mo maitatanggi ang kasal na ito. Ito ang kasunduan sa pag-aasawa na inayos ng lola ko para sa akin. Siya Yu. Asawa, naalala mo na rin ako. Pagdating ko dito, gusto mo nang magpakamatay. Hindi ko alam. Kung kailan ka mamamatay para mamana ko ang yaman mo. Sino ang nagsabing mamamatay ako?
Kahit mamamatay ako, hindi ikaw. Ang magmamana ng yaman ko. Siya paano niya alam ang iniisip ko? Bichenji, huwag kang magalit. Nagsisinungaling lang ito. Papalabasin ko na siya ngayon. Nagpapanggap ka pang mahinhin. Yung aksidente ni Hubi-chan. Ikaw ang may kagagawan, di ba? Hubi-chan, talaga bang ayaw mong mamatay? Bakit ayaw mong mamatay? Ang ganda ng mamatay. Tapos na ang hirap. Tapos na ang lahat. Pagkamatay niya, pag nakuha ko ang mana, maghahiri ako ng 10 lalaking model. Sasayaw sila ng EV sa puntod niya. Ikaw ay nagsapian kay Bichenji. Siya iyo, hindi lang gusto mong mamatay ako. Gusto mo pang angkinin ang yaman ko para mag-hire ng mga lalaking model. Panaginip mo lang yan. Hubi-chan, ikaw talaga. Dati, hindi mo pinapansin ang nobya mo. Ngayon, kahit mamamatay ka na, ayaw mo pa ring ipamana sa akin ang yaman mo. Ginu. Nagsuka ng dugo si Kuya Bichen. Tawagin ang doktor. Sa ngalan ng dakilang Diyos, pakitapusin na ang asawa ko. Parusahan ako na maging pinakabata at pinakamayamang balo sa lungsod. Doktor, kailangan mong pagalingin siya. Huwag mong hayaang magtagumpay ang baliw na yon. Kuya Bichen, huwag kang magkaroon ng anumang mangyari. Aba, mayroon palang isang tangang tumulong. Ipinadala niya si Hubi-chan para sa kin. Talagang tinutulungan ako ng langit. Doktor, kumusta na ang Ginoo? Matagal nang namuong dugo sa puso ng Ginoo. Ngayong naalis na ang namuong dugo, mas mabuti na ang pakiramdam niya. Kaya si Ginang Shi ang nagligtas sa Ginoo? Ano? Paano nangyari yon? Kapag gumaling siya, paano na ang mga lalaking modelo ko? Ikaw, iniisip mo pa rin ang mga modelo. Ay naku, nahilo na naman ang Ginoo. Hindi pa ganap na gumagaling ang Ginoo. Nasaktan ang kanyang isipan sa pagkabigla. Baka ngayon, magkaroon siya ng panganib na maging gulay. Gulay, hindi ba malapit na yon sa pagkagulay? Mali! Hindi pa ako nakakapag-asawa, hindi ka pwedeng mamatay. Shiuyu. Sino si Kuya Bichan? Nagsuka na ng dugo. Ano pa ang gusto mong gawin? Peke lang ang pagkawala ng malay dahil sa maling daloy ng dugo. Napakahina ng medisina sa mundo, oras na para ipakita ko ang totoong kakayahan ko sa medisina. Huwag kang magpanggap, isa kang probinsyana. Ano ang alam mo sa medisina? Kung may mangyari kay Kuya Bichan, hindi ka palalampasin ng Camilla Ho. Nailabas ni Ginoong Huo ang namuong dugo, at ngayon ay inayos ni Ginang Shi. Ang daloy ng kanyang dugo, mas mabuti na ang kanyang kalagayan kaysa dati. Ito, paano nangyari yon? Ginang Shi, hindi ko inaasahang napakagaling mo sa medisina. Kaya pala ang sinabi mo kanina ay para pasiglahin ang Ginoo. At ilabas ang namuong dugo. Simula ngayon, ikaw na ang aming ginang. Salamat, ginang. Mukhang hindi simpleng kasintahan ang kasintahan ko. Ayaw uminom ng gamot ng Ginoo, sa paglipas ng panahon. Masisira rin ang kanyang katawan. Mabuti na ayaw niya, hintayin nang makapag-asawa ako bago mamatay. Aalagaan ko ang lahat ng iyong mga gawain pagkatapos mo. Hindi ko hahayaang mapunta ang kayamanan ng pamilya ko sa tao. Nagpabangga sa iyo. Parang totoo ngang na-frame ako, nakakahiya sa'yo. Ayoko mamatay ngayon. Simula nang dumating si Mistress, hindi na si Master nagpapakamatay at ngayon umiinom na siya ng gamot ng maayos. Aray Mistress, ikaw talaga ang aming swerte. Sinong nag-utos sa'yo na tawagin siyang mistress? Master, pinapatawag kayo ni Lola sa sala kasama si Mistress. Shuyu, pagating sa harap ni Lola, tingnan mo kung paano kita ayusin. Sandali, bagong dating ka lang sa Ho family, paano nalaman ni Lola na nandito ka? Alam mo ba kung saan nakatira ang asawa ko? Asawa ko ang pangalan ng family. Hubi-chan. Hindi ko kilala, hindi ko kilala. Alam mo ba kung saan nakatira ang asawa ko? Asawa ko ang pangalan ng family. Hubi-chan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang ganda ng pagkakagawa ng bahay mo. Lola, hinahanap niyo po ako. Kamusta po, Lola? Ikaw si Shuyu. Lola, mas mabait at magiliw pa kayo kaysa sa inaasahan ko. Ang ganda ng katawan at aura, talagang karapat-dapat sa titulong Lola Budha ng Ho family. Ang puti ng balat noong bata pa kayo. Gaano kaganda? Kung ngayon kayo sumikat, lahat ng mga bagong artista magpapasingit na lang. Tama na yan. Huwag ka na mag-isip ng malalim.
Lola, mabuti ang pandinig ko. Sip-sip. Sayang, matalino at marunong si Lola, pero ngayon nagkaroon ng pag-ibig sa pagtanda. Sa katandaan, naging high-risk pregnancy pa dahil sa pag-ibig. Tapos, tinalikuran siya ng minamahal, nagkaroon ng miscarriage at namatay. Ang saklap-saklap talaga. Ano? Lola, may problema siya sa utak. Yin Q. Napakagandang balita. Ang daming tao ngayon. Lijianye, bakit ka nandito? Magandang balita, nakakonekta ako sa Professor Chen Huanran ng Reproductive Medicine. Pwede tayong mag-if para magkaroon ng sariling anak. Ha? High-risk pregnancy, yung sobrang imposibleng plot na yon. Natama niya. Professor Chen Huanran, yung eksperto na nakapagpapabuntis ng 72 anyos na babae. Sinasabi mo bang 68 taong gulang ka at 65 taong gulang ako? Magkaroon tayo ng isa pang anak. Yin Q, hindi mo ba gustong magkaroon ng bunga ng ating pagmamahalan? Tama ang lola, napakagandang balita ito. Kung maaari pang magbigay kay Lolo Gianni ng isa pang supling. Hindi ako sang-ayon, Lola. Ang panganganak sa anumang edad na babae ay isang malaking panganib. Lola, pag-isipan mo mabuti. Ang mga usapin ng pamilya Huo, hindi dapat nakialaman ng isang dayuhan. Lola, huwag kang makinig sa kanya. Isa siyang probinsyana. Ano ba ang alam niya sa modernong medisina? Ang katawan mo ay siguradong kakayanin pang manganak. Noong bata pa ako, ay ipinanganak ko ang nanay ni Bichen. Ngayon, sa edad kong ito, ay papasanin ko pa ang hirap ng panganganak. Lola, ako, hindi ko ito naisip ng maayos. Kakauwi lang ni Yuyu, maraming bagay na hindi magandang pag-usapan kapag may dayuhan. Umuwi ka muna. Dayuhan. Ako. May tao ba diyan? Yin Q. Si Lola, hindi ba't lagi siyang sumusunod kay Lijianye? Ano ang nangyari ngayon? Ang galing. Idolo ko talaga si Lola na panatili niya ang yaman noong bata pa. Ngayong matanda na, kayang-kaya pa niyang labanan ang mga babaeng manluloko. Lola, huwag kang magpapaloko sa kanya, siya ay. Lola. Iniwan ako ni Bichen. At sinabing paalisin ako sa pamilya Ho. Hobichen, meron ka bang aspeto ng isang mabuting asawa? Hindi ka inisip ni Yuyu na isang lumpo. Anong karapatan mo para magmalaki dito? Kung patuloy kang magrereklamo at apihin si Yuyu, ay dalhin mo ang iyong siyang wheelchair at umalis ka sa pamilya Ho. Para sa akin, si Yuyu ay swerte ng pamilya Ho. Yuyu, kunin mo ang card na ito. Bumili ka ng kahit ano, libre. Binigay ni Lola ang kanyang black card sa kanya. Bichen, sa pamilya Hu, inalagaan kita. Sa loob ng maraming taon, hindi ko naranasan ang ganitong pagtrato. Salamat, Lola. Hindi ko hinahangad ang mga ito basta't kasama kayo. Please, Lola, alagaan mo ang katawan ni Bichen. Masaya na ako. Ang Lola, talagang malakas ang kanyang pera powers. Ito ang pangarap ko. Darating na ang buhay ng isang mayamang babae. Sino ang gustong maging pamilya natin? Ay, Kingman, nakauwi ka na. Halika, tingnan mo. Ito, si Xiuyu, ang munting nobya ni Bichen. Xiuyu. Lola, Mula nang maaksidente si Bichen, palaging tahimik at walang sigla, ngayon ko lang nakita na ganito kalaki ang pagbabago ng kanyang emosyon. Ito na ba ang tinatawag na pakiramdam ng isang buhay na tao? Ito ang aking biyenan, ang aking hipag, at ang aking bayaw. Ang ganda nila, minana sa Lola. Pero ang utak parang medyo hindi maganda. Sunod lang ng sunod. Kay Jiang Qian. Hanggang sa naubos ang pera. Sino yung nagsalita? Siya. Sino ang sinasabi mong walang utak? Si Ate Kian at kuya ko, magkasama sila mula pagkabata. Kami ay matagal nang itinuring siyang pamilya. Anong karapatan mong husgahan siya ng masama? Xiuyu, di ba? Kung ito na ang pinili ng Lola. Kapag pinakasalan mo na ang pamilya Ho, mag-ingat ka sa sasabihin at gagawin. Huwag mong ipahiya ang pamilya Ho. Naiintindihan ko po, inay. Dapat kong aminin kahit nasa katanghali ang gulang na ang biyenan. Maganda pa rin ang kanyang pangangatawan. Kaya nga pagkatapos mabaon sa utang ang pamilya Ho, nakapunta pa siya sa Crazy Horse para mag-striptease.
Ano nang sinasabi mo, Xiuyu? Ano nang kalokohan yan? Manghuhula ka pa sa nanay ko. Wala akong sinabi. Bakit parang alam ni Hubichan ang iniisip ko? Ito na ba yung sinasabi nilang nagkakaisa ang puso ng mag-asawa? Tia, Kuya Bichen. Huwag niyo pong sisihin si Yuyu. Ako na po ang sisisihin. At Kian, anong kasalanan mo? Yuyu, kasalanan ko. Hindi ko dapat inagaw ang lahat ng dapat sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Hindi na kita abalahin. Hoy, huwag kang ganyan. Sa legal na pananaw, ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya Hu, walang kinalaman sa atin. Kaya, walang agawan o pagpapakumbaba dito. At saka, kung aalis ka rito, saan ka pupunta? Wala kang sariling bahay, wala kang sariling kabuhayan. Hindi rin magtatagal kung sa hotel ka titira. Kaya, ang pagtira sa bahay ng mga Hu ang pinakamagandang opsyon mo ngayon. Nga Kian, dahil hindi ka naman ayaw ni Yuyu, dito ka muna tumira. Ah. Sage po ita. Yuyu, salamat sa pagpapatira mo sa akin. Titimplahan kita ng tsa bilang pasasalamat. Ayos pinili pa talaga ang pinakamahal. Gusto mo akong ipahamak para mahulog ano? Hindi naman ganoon kasama si At Kian. Yuyu, bakit mo nabasag ang antigong tasa ni tita? Pakiusap, pakipuntahan ng mga pulis. Bakit hindi siya sumusunod sa script? Bakit ka pa nagreklamo sa pulis? Yuyu, dahil nabasag mo ang tasa. Magsorry ka na lang, okay? Ma, hindi ito ordinaryong tasa, ito ang antigo. Binili mo sa halagang 4 milyon. Ang halaga nito ay umaabot na sa kriminal na kaso. Dahil nabasag, mas mabuting ipaalam natin sa pulis para maipatunay. Peking dalaga, ipapahuli kita sa pulis para maparusahan ka. Paano niya nalaman na ito ang tasang? Binili ko ng 40 milyon. Hindi ko inaasahang matalino siya, nakakatuwa. Yemi, mabuti nga nagreklamo sa pulis. Pagdating ng pulis, mahuli ang salarin. At malilinis ang pangalan ng pamilya Hu. Hindi dapat dumating ang pulis. Nakasalalay dito ang reputasyon ng mga Hu. Kung malaman ng iba, Tatawanan tayo. Xiuyu. Paano tayo tratuhin ni At Kian? Nakikita naman natin, kahit may nagawa siyang mali. Hindi niya sinasadya, ikaw ang. Simula nang dumating ka dito, nagulo ang lahat. Ano ba talaga ang gusto mo? siguradong selos lang yan. Huwag kang matakot at Kian, hayaan ang pulis na mag-imbestiga. May mga gustong magpakitang gilas, baka mapasok sa kulungan. Ang bait-bait na bata. Sayang lang, inayos na ang buong pamilya. Nabangkarote ang nanay, may sakit siya, at ang kapatid na lalaki. Na naging bakla. At ang kapatid na babae na ipinadala sa Lolita Island para mag-alaga ng matanda. Ngayon, may oras ka pa para ipagtanggol siya. Ano? Paano ako magiging bakla? Xiuyu, huwag kang magpapangga. Lumipat ang paksa. Kanselahin mo agad ang pagre-report sa pulis. Yuyu, hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nasa labas. Naghihintay na magkagulo ang pamilya Hu. Huwag mong palakihin ang issue. Kung gusto mong kanselahin ko ang report, pwede rin. Pero gusto kong makita ang replay, ang TV footage. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nakabasag ng tasa. Kailan nagkaroon ng CCTV sa sala? Kunin mo ang video ng Tsiye. Sage, yung master. Huwag na. Naalala ko bigla. Ang tasa ay, ako ang nakabasag ng tasa. Kanina, nagpanik ako, akala ko si Yuyu. Mukhang totoo ang sinabi ni Xiuyu. At Kian, ikaw pala talaga. Kian, ito ay 40 milyong pisong. Andigong tasa, paano ka naging napakaingat? Tita, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. At Kian, baka. Natakot ka ba kay Xiuyu? Xiuyu, nasyahan ka na ba? Kanselahin mo na agad ang report sa pulis. Talagang, hindi naman na ang utak ko. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin si Jiang Kian. Okay na, sinabi ko na sa pulis ang buong kwento. Si Huxians, itong asong laway. Talagang mahusay sa trabaho. Kaya si Jiang Qian, nakita niyang hindi siya makakapag-asawa kay Hobichan. Plano niyang makipagpere sa kanyang manliligaw na bayaw. Ang pagiging manliligaw ko kay Ate Kian, hindi ko kalanman. Sinabi ka ni Numan, paano niya nalaman? Kung ganito ang pagtingin,
Ang bata sa tiyan ni Jayang Keyan ay sa bayaw. Tians, ikaw at si Kian. Hindi kaya talagang... Ako, wala ako. Bagong legal age lang ako. Hindi pa ako nakahawak ng kamay ng babae. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Talagang hindi sa bayaw. Noong gabing nalasing si Jayang Keyan, nakaligtaan niya ang tawag ni Jayang Keyan. Hindi rin kay Hobichen. Pagkatapos ng tumor sa hita niya, hindi na gumagana ang pangatlong hita. Kaya sino talaga ang ama nitong bata? Shiuyu, hindi dapat kita pinuri. Ma, nasaan ang pangatlong hita ni Kuya? Bakit hindi ko nakikita? Bata, huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Si Shuyu, ang bata na ito, sinasabi lang ang katotohanan. Kaya nang sabihin niya na mababaon ako sa utang. Para sa Crazy Horse Show, hayaan mo na, totoo man o hindi. Kailangan mong maging mapagmatyag. Nga pala, tita, hindi ba dapat may family meeting ka ngayon? Malapit na ang oras, o. Muntik ko nang makalimutan. Ngayon ang araw. Naipapasa ko ang posisyon ng chairman kay Mingxiu. Tingman, sigurado ka na ba? Nanay. Sa mga nakaraang taon, ang mga maliliit at malalaking bagay sa grupo ay pinamahalaan ni Mingxiu para sa akin. Naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Sige, halika na, sama-sama tayong lahat. Nanay. Shuyu. Ika na babaeng ito, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ang posisyong ito ay napakahiya. Matagal nang paralisado si Hobichen. Pero mayroon pa ring 8-pack abs, talagang perpekto. Specimen ng katawan. Tapos ka na bang hipuin? Hindi pa. Kung tapos ka na, bumangon ka na. Di, ayaw ko. Ang sungit ni Young Master Ho, kung hindi dahil mayaman siya. Hindi ko siya pakakasalan. Ang gandang modelo, sayang naman kung hindi ito magamit ng husto. Talagang nakakapanghinayang. Kung sakaling maitayo ang kanyang pangatlong binti. Para subukan ang wheelchair play, siguradong masaya iyon. Tumahimik ka. Wow, ang mga matatandang miyembro ng pamilya na ito. Sa labas ay mukhang seryoso, pero ang mga tsismis sa kanila ay isa-isang pambihira. Itong tiyuhin, naging matino sa buong buhay niya. Nang mag-middle age na, biglang nagkagusto sa asawa ng kanyang kaibigang lalaki. Nagkaintindihan kayong tatlo, mas mahalaga iyon kaysa sa anuman. Lolo Zhao. Laging pinagmamalaki ang kanyang babaeng asawa na 25 taong gulang. Pero ang tatlong anak na ito, hindi niya tunay na mga anak. Tatlong anak, tatlong ama, ang kahabag-habag na Green Hat Warrior. Ay, pasensya na sa inyong lahat. Kakalapag ko lang ng eroplano. At naghintay kayo ng matagal. Dahil nandito na si Mingxiu, simulan na natin. Inanyayahan ko kayong mga nakatatanda dito upang pag-usapan ang paglipat ng posisyon ng chairman. Kian, kunin mo ang mga dokumentong pipirmahan. Ang biyanan kong lalaki, mukhang may mali. Saan galing ang batang babaeng ito? Ang gulo-gulo. Nakakagali sa harap ng mga ninuno ng huo. Talagang walang modo. Sino ka ba? Paano ka nakapasok? Tito, siya ang kasintahan ni Kuya Bichen mula sa probinsya. Kasintahan. Yuyu, okay ka lang ba? Baka naman unang beses mo lang makakita ng ganitong malaking pagtitipon. Kaya kinakabahan ka. Mainit ang tsaa, kaya nahulog. Ang laki ng ambisyon ng babaeng ito. Nagpanggap na mag-aalaga kay Hubichen. Tumira sa bahay ng Ho ang totoo. Hindi si Hubichen ang target, kundi ang tatay ni Hubichen. Nagtulungan silang dalawa. Pinlano ang aksidente ni Hubichen para matanggal ang tagapagmana at mapasa ang negosyo ng Ho. Sa anak sa sinapupunan ni Jayang Yan. Ang aksidente ko pala ay pinlano ng tatay at ni Kea. Song Mingxiu, ikaw pala. Nangaliwa ka at niloko mo ako. Hindi pwede. Hindi ko hayaan na magtagumpay sila. Shiuyu, makinig ka. Ang pamilya namin ang pinakamayaman sa Beijing. Dahil napasok ka na, tanggalin mo ang ugali mo. Mula sa probinsya na walang modo at pabaya. Tatay, sa pagkakaalam ko, ang namamahala sa Ho ngayon ay si nanay at si lola. Pareho tayong galing sa probinsya, sa totoo lang.
Pareho tayong pumasok sa ho dahil sa kasal. Alamin mo ang lugar mo, huwag kang makialam. Ikaw, ang pagiging pinuno ng huo, malapit nang may pasa kay Bosong. Ang probinsyanang ito, nangangahas pa. Talagang probinsyana, walang alam sa mundo. Kapag napirmahan na ang kasunduan ngayon, si Tito na ang magdedesisyon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Tama si Yuyu. Mingxiu, matanda ka na. Huwag kang gumawa ng mga bagay na labag sa tama. Baka masira ang reputasyon mo. Ang ugaling hindi nagpapatalo ang makatutulong na mapangalagaan ang negosyo ng Hu. Opo, tama po si Inay. Chairman Hu, ito ang kasunduan sa paglipat ng posisyon, pakitingnan at pirmahan. Hindi pa nakaupo, nagkaroon na ng harem. Bago ang seremonya, nakipagtalik sa sekretarya ni nanay sa kotse. At muntik pang mahuli. Tinakpan ng scarf ang marka sa lid. Ipagpaliban muna ang kasunduan. Ipaliwanag mo muna sa akin. Ano ito? Sabihin mo, sino ang gumawa ng mga marka sa lig mo? Huwag ganyan, Jidong. Pribado ito sa akin. Hoy, Kingman. Nandito ang mga matatanda at mga bata sa pamilya. Hindi angkop na magkagulo kayong dalawa ni Sekretaryong Chu. Dinidisiplina ko siya. Anong pakialam mo? O baka ika ang gumawa ng mga markang ito? Huwag magsalita ng walang basehan. Paano ko siya papayagan? Impossible, ang bandanang ito ay kapareho ng sayo. Paano ito napunta sa lig niya, Sekretaryong Chu? Matagal ka nang nagtatrabaho sa pamilya Hu. Ano ang dapat gawin? Alam mo naman siguro. Lola, kailangan mo akong ipagtanggol, pala talaga akong ginawang masama kay Jidong, malinis ang konsensya ko. Hindi pa ako patay, huwag kang umiyak dito. Ano ang nangyayari? Ang bandana ni Mingxiu. Bakit nasa league ni Sekretaryong Chu? Itong si Sekretaryong Chu. Sumunod kay Kingman mula noong nagtapos. Baka, talagang may ginawang masama. Kay Kingman, ano ba ang dahilan? Magpaliwanag ka. Ako. Masakit lang ang league ko nitong mga nakaraang araw. Kaya nagpagwasya ako sa klinika ng tradisyonal na medisina. Sakto, nakita ako ni Jisong nasasali sa importanteng okasyon. Kaya hiniram ko ito para takpan ang mga marka ng gwasya. Nga, Kingman, ang klinikang ito ay rekomendasyon ni Kian. Kian. Totoo ba ito? Opo, ina, ako ang nagrekomenda ng klinika. Nakapunta na po kayo doon dati. Maliwanag na ang lahat, Kingman, tapusin na natin. Ang mahalagang bagay. Si Jiang Kea na ito. Ginagamit lang ng matandang lalaki, akala pa niya. Siya lang ang espesyal sa buhay nito. Xiuyu, tumigil ka nga. Chance. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Akala ko ba hindi siya mapagkakatiwalaan pero ang ama at ang iniibig nang hindi siya namatay sa aksidente. Plano nilang lasunin ang gamot niya para mamatay sa biglaang atake sa puso. Talagang walang puso. Sina Papa at Jiang Qian ay nilason pa ako. Sa mga nakaraang taon, palihim na inilipat ng biyanan ang mga ari-arian ng kumpanya. Kung ipapasa mo pa sa kanya ang posisyon ng chairman ngayong araw, pera at kapangyarihan ay mapupunta sa kanyang bulsa, ang pamilya Ho ay magiging kaharian na ng mag-asawang itong hindi naman tunay. Huwag muna nating pirmahan ang kasunduan ngayon. Maraming nangyayari sa bahay ngayon. Ang paglilipatan ay ipagpaliban muna natin. Hindi, Kingman, paano mo masasabing hindi pipirmahan? Hindi talaga pipirmahan. Nandito ang lahat ng matatanda sa pamilya ngayon. Hindi naman siguro mahalaga ang ilang araw na to. Bakit mo ako pinipilit na pumirma? Ano ba talaga ang minamadali mo? Ako, ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti ng ating grupo. Ngayon, kung ganito ang sitwasyon, pupunta muna ako sa opisina para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Paalam na po sa inyong lahat. Kung ipinagpaliban muna ang pagpapasa ng posisyon, dapat na rin kaming umalis. Sa inyong lahat. Gayong araw, salamat sa pagpunta ninyo. Paumanhin talaga. Tita, Lola,
Ako na ang mag-aasikaso sa pag-alis ng mga nakatatanda. Ang mag-asawang itong mga taksil, ang lalaki naman ng loob. Sa harap ng maraming tao, sunod-sunod silang umalis. Gaano ba sila kanaina? Ha! Lola, pagod na rin ako ngayon. Uwi na muna ako para maligo at magpahinga. Ma. Nakakarinig ba kayong lahat? Ang iniisip ni Otyuyu. Ang sinasabi ni Shayuyu. Baka totoo ang lahat. Kuya, naniniwala ka talaga sa kanya kasinungalingan? Para sa akin, siya ay gusto lang magkagulo. Hoy, tama na. Anak, katulad ka ng nanay mo, kulang sa isip. Para sa akin, talagang may kakaiba kay Mingxiu nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat tayong dalawa. Huwag na kayong magpaloko. Nakuha ko na, ma. Umuwi ka muna at magpahinga. Kenzie, kayong dalawa, itulak nyo ang kuya nyo, sabay-sabay tayong pumunta sa kwarto ng tatay nyo para tingnan. Wala namang kahit anong kahina-hinala. Wala rin akong napansing kahit anong kakaiba. Baka naman. Sobra lang talaga akong nag-isip. Ma, baka nagkakamali si Shayuyu. Bakit naman ako sasaktan ng tatay at ni Kian? Kasalanan talaga, yan ni Shiyuyu. Pagdating pa lang, naghasik na agad ng away sa pamilya. Totoo, napakasama talaga ni Shiyuyu. Gusto lang niyang mag-isip ng kung ano-ano at magkalat ng sismis. Mukhang nagkamali nga tayo. Yang Shiyuyu na to, walang modo talaga. Oras na. Para disiplinahin siya. Bichen, bakit nandito kayong lahat? Wow! Naghahanap ka ba ng pambansang pera ni Dad? Kailangan mo ba ng tulong? Ikaw pa ang magsasalita. Kung hindi dahil sa'yo, gagawin ba namin to sa bahay? Dahil sa akin. Ako. Wala naman akong sinabi ngayon. Pero, anong silbi ng pagkalat-kalat niyo dito? Dala na ni Lola ang kanyang bagong asawa papunta sa fitting room ng mall natin. Baka ngayon pa lang naglalaro na sila. Naghahalikan na siguro. Sa fitting room, ang lala naman. Ma, Ha? di mo ba sinabi na mag-i-inspect ka sa mall na yon? Nga. Tians, Shuyu. Sumama kayo sa akin. Magandang pagkakataon para maging pamilyar sa negosyo ng pamilya. Ma. Iwa talaga sana. Sumunod ka na lang. Ang dami mong sinasabi. Shiyuyu, mahina ang paa ko. Itulak mo ako. CJ, Tara. Simula nang umuwi si Shuyu, ako ang target niya. Huwag mo siyang palalampasin. Huwag kang mag-alala, Bobby. Pagkatapos ng board meeting at ako na ang chairman. Paalisin ko siya kaagad. Bakit mo sinabi kanina na? Sandali. Ang i-recommenda ko kay Secretary Chu. Sabihin mo, may tinatago ka ba sa akin? Huwag kang maniwala sa kanila. Mas importante ang gagawin natin. Ang sama mo. Hi. Presidente Hu, bakit bigla kang dumating? Ano ba? Kailangan ko bang magpaalam para pumunta sa mall natin? Hindi. Umalis ka. Huwag kang humaang. Aray. Hoy. Presidente Hu, lalaki yang fitting room. Hindi bagay na pumasok kayo. Nandiyan ba si Song Mingxiu? Ginusong, mayroon siyang kontrata na pipirmahan kasama ang isang malaking kliyente ngayon. Mahigpit niyang ipinagbilin na huwag gambalain. Sino bang matinong tao ang mag-usap ng kontrata sa fitting room? Umalis ka riyan. Hindi pwede, huwag kayong pumasok. Ano nang ginagawa ninyo? King Man,
Anong nangyayari rito? Kian, bakit ka nandito? Nadumihan ang Amerikana ni Tito. Tumulong ako sa kanyang pumili ng bago. Nasa loob ba si Song Ming-siu? Naku, boses ni Kingman. Ma, mukhang nagkamali tayo. Nakita mo, Xiuyu, ang kalinisan ni Papa at ni Ate Kian. Anong sismis at paninirang puri yan? Kung tama ang alala ko. Si Jiang Qian, hindi ba dapat naghatid sa matanda? Bakit nandito? Ako. Pagkatapos maghatid, gusto kong magpahangin. Nagdaan lang ako sa mall. Sabi ni Tito na dumihan ang kanyang jacket, kaya tumulong ako. Tama, Kingman. Malapit na ang kliyente. Umuwi ka na muna siguro. Ma. Tingnan mo, nandito ang bag ng jacket. Siguradong yan yon. Mahuwag ka nang mag-alala. Umalis na tayo. Mga bata, kung malaman ninyo, na ang phone ni Ate Kian ay nakatago pa sa ilalim ng sofa cushion. Baka mabaliw kayo. Anong nasa ilalim ng sofa? Ano ba yon, Kingman? Umuwi na kayo. Naghihintay si Mama sa bahay. Nagmamadali kang paalisin ako. Baka naman, may itinatago talagang kahiyahiyang bagay dito. Ha? Wala, Kingman. Umalis ka riyan. Song Ming-siu, ano ba talaga to? Bakit may dong ng babae sa fitting room ng lalaki? Hindi ko alam. Manager Yang, halika rito. Ano ba talagang nangyari? Ginosong, Ginoo, taos pusong pamanhin. Maaring naiwan ito ng isang customer. Noong nagbihis, hindi nalinis ng maayos ng staff. Sisiguraduhin kung managot sila. Sa fitting room ng mall natin, may gumawa ng ganun. Adiri talaga ang ginawa ninyo, hindi ninyo agad pinagtuunan ng pansin. Gusto ba ninyong sirain ang reputasyon ng mall natin? Tama po kayo, Ginungsong, tatawagin ko agad ang mga empleyado para magpulong at mag-ayos. Kayong dalawa, baka nagtutulungan kayo. para lokohin ako. Naku, mahal, magkasama na tayo ng ilang taon. Kailan pa kita niloko? Ate Kian, anong nangyari sa iyo? Nanay, tatay, nahimatay si Atkian. Huwag nang tumitig, maghanap na ng doktor. Galing talaga umarte ng babaeng ito, bigla na lang. Nagpapanggap na himatayin para makalihis ng atensyon, kaya pala naloloko niya ang pamilya ho. Doktor, anong nangyari kay Kian? Si MS Jiang po, sobrang pagod at stress, kaya biglang nagkasakit. Magpahinga lang at uminom ng gamot, gagaling din. Siyempre pagod siya, buntis siya ng kambal. Malaki ang konsumo sa katawan tapos ganun pa ang ginagawa niya. Paano makakayanan ng katawan niya? Doktor, kumusta ang sanggol sa tiyan ni Kian? Ginoong Huo, base sa pulso ni MS Jiang. Walang senyales na buntis siya. Mukhang nagkamali ako. Rehmanya, Cornos, Koskuta, lahat ito. Ang pampatibay ng buntis tapos nagsisinungaling pa siya. Akala ba niya bulag ako? Eksaktong pareho ng sinabi ni Yuyu ang reseta. Nagkunsaba silang dalawa. Dinisenyo ni Hobichan ang aksidente. Para patayin ang tagapagmana at ibigay ang ari-arian ng mga Huo. Sa anak na galing sa tiyan ni Jiang Qian. Kung totoo ang sinabi ni Yuyu, hindi pwedeng mapunta sa iba ang ari-arian ng mga Huo. Bichen, alagaan mo si Kian. Tatawag lang ako. Kian, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Gamitin ang blood sample ni Jiang Qian. Para sa komprehensibong pregnancy test, tignan natin kung anak ba ito ni Song Ming-siu. Siege, Jinung Ho. Kian, kumusta pakiramdam mo ngayon? Mas okay na. Medyo sumasakit pa rin ang ulo ko. Chanzi, Shuyu, umuwi na muna kayo, sabi ng doktor. Kailangan ng katahimikan ni Kian, at sabihin mo sa katulong na magluto ng pagkain para kay Kian.
Ate Kian, magpahinga ka ng maayos. Papakainin kita ng paborito mong lugaw. Ito, bakit ka kanina nagmamadali? Anong nangyari? Naghihinala si Kingman sa pagbubuntis mo. Kanina, gusto niyang magpa-prenatal check-up ka. At ENA test pa. Ano? Paano nila nalaman? Hindi ko rin alam. Ah, may tinatago nga kayo sa akin. Kingman, bakit? Ang bilis mong bumalik? Kung hindi ako bumalik, malaking gulo na ang ginawa ninyo. Ano ba? Sinasabihan ko lang si Kian. Na magpahinga. Nagkakamali ka. Masakit ang ulo ko kanina. Nag-aalala lang si Tito. Huwag kang makunwari. Jiang Kian, alam ko. Buntis ka na. Ma, anong nangyari? Narinig kong hinimatay si Kian. Jiang Kian, magpaliwanag ka. Kanino ang bata sa tiyan mo? Sa wakas, nagising na ang aking biyenan. Akala ko, kailangan pang. Tawagin niya na ama sumisid, bago niya malaman ang katotohanan. Ita, malinis ang konsensya ko. Kung ayaw ninyo sa akin, alis na ako. Halata na ang tiyan mo, magkakambal pa. At nagsisinungaling ka pa rin. Magkakambal ang dinadala ni Jiang Kian. Pero isa sa mga kambal. Mukhang hindi sino ang hugis ng ulo, parang Aprikano. Ang nanloloko, niloloko rin. Tito, ikaw pala. Ang magiging ama. Mukhang may mas shocking pang balita. Jiang Kian, kahit na. Nandito ka sa bahay ng Hu para alagaan si Bichen. Marami ka ng kasalanang ginawa. Kingman, bakit mo sinisiraan? Si Kian? Sino? Ang nagsulsol sa iyo? Hindi kailangan ng sabi-sabi. Nagpa-prenatal check-up at ENA test na ako. Hintayin natin ang resulta. Tingnan natin kung paano kayo magdadahilan. Ikaw. Ginoong Ho, lumabas na ang hinihinging report ng pagsusuri. Tia, Huwag. Tia. Matagal na akong naninirahan sa pamilya Ho. Palagi kitang itinuring na pinakarespetadong nakatatanda. Paano ka naniniwala sa sinasabi ng iba? At pinagudahan mo ang aking kalinisan, Jiang Kian. Sa pamilyang ito, ikaw ang dayuhan. Kingman, paano mo masasabi iyon kay Kian? Matagal na niyang inaalagaan si Bichen sa pamilya natin. Kahit walang kontribusyon, mahirap naman siyang pinagdaanan. Kailangan mo bang buksan ang dokumento at masaktan ang kanyang puso? Bago ka tumigil. Song Mingxiu. Agi-agad kang nagtatanggol sa kanya. Ano? Baka naman may kinalaman ka. Ako? Wala naman. Natatakot lang ako na baka ginagamit ka ng iba. Ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Baka ikaw ang mabiktima, ikaw pa ang magbilang ng pera. Tama na, huwag na tayong magdrama dito at mag-aksaya ng oras. Queen buksan mo ang report. Sage. Narito ang katotohanan. Malalaman natin kung pinagbintangan ko ba kayo ng malang basehan. Hindi buntis si At Kian. Tia, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ma, sinabi ko na, hindi talaga ganoon si At Kian. Tulad ng iniisip ninyo. Nga, paano ninyo? Napagbintangan si ate Kian. Nagkamali kaya si Yuyu? Kian, Huwag kang umiyak. nagkamali ako, tia. Ayos lang po, tia. Basta naayos na ang pagkakaintindihan. Okay lang kahit naapi ako. Sige na, Kian. Huwag kang masyadong malungkot. Nagkamali lang ang tiya mo. Huwag mong isipin ng masama. Effie, ang galing magtago ng mga bagay nitong magkasintahan. Pati ang testing center ay nabayaran na.
At nagdrama pa na parang napakalaki ng dinanas na hirap. Walang hiya. Shiyu. Tama na yan. Simula nang pumasok ka sa pamilya Hu, nagulo na ang lahat. Gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Satisfied ka na ba? Nanay, Halip, wala akong... lumabas ka muna kasama ko. Siya iyo. Bakit ka gumagawa-gawa ng kwento? Sinasabi mo ang reseta ni Kian ay pampakapit ng buntis kaya nagduda si nanay kay Kian. Sino ang gumagawa-gawa ng kwento? Pwedeng pagdudahan mo ang pagkatao ko. Pero huwag mong dudain ang kakayahan ko. Ngayon din gagalingin ko. Noong pangatlong paa mo para makita mo. Kung ano talaga ang tunay na reinkarnasyon ng Haring Gamot. Necrosis ang buto sa kaliwang paa, barado ang mga ugat sa kanan. Paano mo nakita yan? Ikaw ano ang gagawin mo? May reaksyon na ako. Nagaling mo talaga ang paa ko, pero bakit mo ako hinipuan? Ang hirap talaga ng mga birhen. Di importante ang proseso, ang importante na galing ko. Tong tatlong paa mo. Pero kakagaling lang ng paa mo, di pa pwedeng matagalang tumayo. Magpahinga ka muna ng ilang araw sa wheelchair. Nalaman niyong Master Hu, si Bosong at MS Jiang, kamakailan lang mula sa isang drug lord sa ibang bansa, bumili ng isang batch ng lason. Kahit konting halaga lang, mabilis na magdudulot ng hindi may paliwanag na brain death. Sayang lang ang sariling ama at white moonlight niya. Nang di siya namatay sa aksidente, ngayon naman. Balak lagyan ng lason ang gamot niya para bigla ang mamatay sa utak. Bless you. Totoo lahat ng sinabi niya. Lola, kamusta ang lakas ko? Ay, ang sarap-sarap, hahaha. Shiyuyu, binabalaan kita. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano sa susunod na naninira kay Kian at Mingxiu. Nanay, anong kung ano-ano ang sinabi ko? Ikaw, Nanay. Kalmahan mo po. Yung bagay na to, baka hindi kasi simple ng iniisip natin. Yuyu. Umuwi ka muna sa kwarto mo at magpahinga. CJ, Bichen, ano ba talaga ang nangyari? Kanina sa bakuran. Sabi niya marunong siya ng medisina. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero pagkatapos, nakita niya talaga ang sanhi ng sugat sa binti ko. At pinagaling pa ang binti ko. Paano kaya yan? Ang binti mo? Maraming doktor ang hindi nakapagpagaling. Paano kaya ng isang probinsyana? Bichen. Nakakatayo ka na talaga. Ay, alam ko na yan. May kakayahan talaga si Yuyu. Hahaha. Napala at saka. Dati niyang sinabi si Papa at si Jiang Kian. Naglalagay ng lason sa gamot ko. Pina-check ko sa assistant, talagang kamakailan lang. Bumili sila ng isang batch mula sa isang drug lord sa ibang bansa. Nang ipinagbabawal na gamot na pumakatay sa utak. Ito. Ang ibig mong sabihin, ang mga sinabi ni Yuyu, maaaring totoo lahat. Ay naku. Ingman, mukhang malapit na sila. Kumilos. Dapat ka nang maghanda. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan ang mag-asawang yon na magtagumpay. Ma, maagang maaga, tinawag mo kami para mag-almusal. May importante ba? Nagpasya ko, ang Hu Group. Si Bichen ang magmamana. Hindi pwede. Jiang Qian, ano ibig mong sabihin? Tita, dati mo pong sinabi, ang posisyon ng chairman, ibibigay kay Tito. Bukod pa riyan, si Bichen kuya, hindi pa gumagaling ang binti niya.
Kung babalik siya sa kumpanya, baka hindi kayanin ng katawan niya. Ingman, sa tingin ko, mas mabuting magpahinga na lang si Bichen sa bahay. Ang grupo, ako na ang bahala. Song Mingxiu, ang kapangyarihan sa whole group. Nasa akin pa rin. Wala kang karapatang makialam sa desisyon ko. Bukod pa riyan. Si Bichen ang tunay na tagapagmana ng pamilya Hu. Gayon na naayos na ang kasal niya, ayon sa patakaran. Oras na para ibigay sa kanya ang negosyo. Pero si Bichen ngayon, Mingxiu, sigurado na si Bichen ang magmamana ng kumpanya, kahit na kulang siya sa enerhiya. Nariyan naman si Kingman, at si Yuyu para tulungan siya. Pero kayong dalawa, bakit kayo ganyan ang reaksyon? ako, Siyempre, natatakot silang mabuko. Hindi lang palihim nilang. Inilipat ang mga ari-arian, ginawa pa nilang. Love nest ang fitting room ng mall. Natabi pa si Song Mingxiu ng hidden camera para kunan ang mga hindi maipaliwanag na eksena. Ang lala talaga. Sa ilang araw, magkakaroon ako ng board meeting para opisyal na ipasa ang pagka-chairman. Tita, akala ng lahat si Uncle ang magiging chairman. Biglang nagpalit. Baka magalit ang shareholders at empleyado. Jiang Qian, hindi mo yan dapat problemahin. Parang masyado kang nakikialam sa pamilya namin. Pasensya na, Ita. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Busog na ako. Uwi na muna ako sa kwarto. Kingman. Mabait lang naman si Kian. Bakit bigla kang nagsalita ng ganon sa kanya? Ano ng problema? 2 salita lang naman yun. Naiinggit ka na, Song Mingxiu. Hindi kaya talagang kabit mo siya. Ha? Anong sinasabi mo? Sige na, may business trip pa ako mamaya. Gawin mo na lang ang gusto mo. Ma, aalis na ako. Kain kayo. Ang bilis tumakbo ng matandang to, mag-aalin siguro sa ibang shareholder. Para pressurein si Mother at hadlangan si Hobichan. Sa pagmamana, Breaking news sa finance. Nagpalit ng chairman ang Hu Group, umiinit ang power struggle. Kumalat na sa buong internet. Ano to? Ma, bumagsak ang stock natin ng 5.7%. Patuloy pa rin bumababa. Hello, Director Zhao. Kingman, anong nangyari? Bakit sa financial media pa namin nalaman? Ang pag-assign ni Zheng Yuan. Bumagsak na ng 6% ang stock. Nagkakagulo ang board. 7 directors ang nagkakaisa. Bago ang board meeting, kung wala siyang maipakitang konkretong achievement si Hobichan, tung pagka-chairman, hindi namin aprubahan. Grave. Ang tindi ng kagat ni Song Mingxiu. Kung gusto maging chairman ni Bichen, kailangan niyang magpakita ng achievement na mapapatigil. Ang lahat bago ang board meeting. performance. Ang Hu family ay nasa real estate at finance. Sa ganitong kalagayan ng ekonomiya, saan ka kukuha ng performance? Maliban na lang kung makuha mo ang order ng Wen Group. Ang Wen Group ang pinakamalaking pamilya ng gamot sa China. Taon-taon, pumipili sila ng bagong partner. Binibigyan nila ng napakalaking order, sapat para sa isang medium-sized na kumpanya para sa 3 taon. Napakaraming kumpanya ang nag-aagawan para makipagtulungan sa Wen. Pamilya ng gamot para sa akin. Ang lolo ng mga gamot, di ba swak? Eksaktong eksperto. Bichen, pwede tayong. Sige, bukas pupunta tayo sa auction ng Wen. Honey, hindi ko pa nasasabi na gusto kong pumunta sa auction ng Wen. Paano mo nalaman? Kuya Bichen, nandito ka rin pala. Talagang saan-saan naroroon ang mag-asawang itong hayop. Tatay, di ba dapat nagbi-business trip ka ngayon? Bakit dinala mo si Kian dito sa Wen? Nag-aalala lang ako, baka hindi mo kayanin. Bilang ama, hindi ko naman pwedeng hayaan kang mahulog sa bitag. Nga pala, ipakilala ko sa iyo. Ito si Hudawan, ang mahiwagang doktor. Matagal na niyang kaibigan si Ji Wen Hongbo. Dahil kay Hu. Ang pintuan ng Wen, kayang kaltukin ng tatay. Mahiwagang doktor. Parang manggagaway lang. Si Hudawan, mahina ang hakbang. Namumutla, malabo ang mata. Malabo ang paningin. May sakit din siya, nagpapagamot pa ng iba. Kung si Wen Hongbo ay umaasa sa kanya, baka matagal nang namatay sa kanyang panggagamot. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito si Yu, ang aking secret weapon.
Ngayong araw, siguradong makukuha ko ang order ng Wen. Honey, huwag kang mag-alala, meron akong. Nandito ako. Ang order ng Wen, tutulungan kitang makuha. Pagkatapos, papatahimikin ko ang mga board member na iyan. Loki lang. Ikaw lang. Maganda ka nga ngayon, wala nang amoy pobre. Pero sa ganitong okasyon, hindi sapat ang pagiging maganda. Mga mahal na bisita, magsisimula na ang charity auction. Pakipasok na po agad. Lolo, anong nangyayari? May doktor ba? Tawagin ang doktor. Tulungan nyo ang lolo ko. May dala kayong mahiwagang doktor, di ba? Pakisilip niyo ang lolo. Ito, Ano nang nangyari? Hindi marunong magpagamot. huwag kang makialam, magsisimula na ang auction. Tara na. Kung may lakas ka, sa auction na lang tayo magtunggali. Ikaw na bahala sa matandang ito. Tara na. Ang bilis tumakbo, parang kuneho. Siguro natatakot siyang mahalata ang kahinaan niya. Titingnan ko. Mabilis. May doktor ba? Tulungan nyo ang lolo ko. Lolo, gising ka na. Bini. Mukhang ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Lolo, may lumang sakit po kayo sa puso. Dapat magpahinga ng husto, huwag magpapagod. Inayos ko po ang pagdaloy ng dugo sa puso nyo. Pansamantala lang ito. Kailangan nyo talagang humanap ng magaling na doktor para maayos ang pangangatawan nyo. Sej. Kung gayon, maraming salamat sa iyo, Bini. Malaking utang na loob ito sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Lolo, tandaan nyo po ito. Pasok na muna kami. Sej, pasok na kayo. Lolo, kamusta ka na? Lolo, narinig ko na nahilo ka. Okay lang, wala naman masyado. Yung Bini kanina, ang nagligtas sa akin. Magaling ang kanyang pamamaraan, nakakapagpagaling ng puso. Sa hinaharap, tiyak na magiging malakas na partner siya ng aming pamilyang Wen. Pasok na tayo at bantayan, huwag nating hayaang maapi ang ating tagapagligtas. Opo, Lolo. Tara. Tara na, Lolo. Nagsisimula na ngayon ang taunang auction ng Wen's Pharmaceuticals. Ang makakakuha ng pinakamahalagang item ngayong gabi ay makakakuha ng kontrata sa Wen's sa susunod na 3 taon. Yuyu, huwag kang magpanggap na mabait. Ikaw ang dahilan kung bakit si Bijan. Muntik na mahuli sa auction. Sayang ang lahat. Mas isipin mo ang sarili mo. Baka sa huli wala kang makuha, tao man o pera. Ikaw. Narito ang 3 item para sa pagsubok ngayong gabi. Una, isang sirang aklat ng medisina. Pangalawa, isang niseta. Yang Sinpil. Pangatlo, isang maliit na berdeng jet tripod. Kasing laki ng palanggana, berde at may kalawang, puno ng sinaunang mga ukit. Ang aksyon ng Wens ay laging kamangha-mangha. Halimbawa, yung mga natitirang manuskrito ng gamot, sinasabing mga natira mula sa Shanghanlun. Lahat yan ay mga bihirang dokumentong napakahalaga sa mundo. Yung maliit na bronze tripod, sinasabing pugo ng medicine king para magluto ng elixir. Isang banal na kagamitan na kayang gumawa ng 7 aperture exquisite elixir. Paano pipiliin? Lahat ay napakahalaga. Una, hindi alam kung totoo. Pangalawa, hindi alam ang gusto ni Lolo Wen. Sino kaya ang magkakamit ng kanyang pabor? Ano? Sa mundo ng mga tao, ito ay tinatawag na Medicine King Tripod. Yuyu, Lenan, anong koleksyon ng ating bilisahan? ako. Bichen, masyado ka pang bagito. Napakahalagang desisyon ito. Ipinagkatiwala mo talaga kay Yuyu. Yung babaeng galing sa probinsya. Papa, dahil inimbitahan si Ethihu, baka naman. Hayaan na lang si Ethihu ang magdesisyon kung ano ang bibidahan. Matagal nang mahina ang katawan ni Lolo Wen. Ito ang palaging problema ng pamilya Wen. Ang mga natitirang manuskrito ng gamot at mga reseta ay hindi akma sa kanyang sakit. Ngunit meron akong Medicine King Tripod. Ay ang gumawa ng Golden Elixir, kasama ng aking napakagandang formula. Iyak na makukuha ko ang pagsang-ayon ng matanda. Sige, Bichen, bibidahan din natin ang Medicine King Tripod.
Ngayon ay magsisimula na ang unang bid item. Ang item na ito ay buong berde ang katawan. Sinasabing ito ang pugo ng Medicine King para magluto ng gamot. Panimulang halaga, 200 milyon. 210 milyon. Kailangan talaga nating makuha ito. Ako ay 400 milyon. Ang laki ng kanyang offer, double agad. Si Chairman Song ba ito? Na walang iniwang pagkakataon para sa iba? Mukhang determinado talaga si Boss Song. 400 milyon. Sa unang offer pa lang ng matandang yan. Alam na niya kung magkano ang pera natin. Wala talagang pagkakataong ibinigay sa atin. Yuyu. Magdadagdag pa ba tayo? Sige, si Chairman Song ay nagtaas sa 400 milyon. Mayroon pa bang gustong magtaas ng offer? Congratulations, Chairman Song. Magandang simula agad. Sa hinaharap, ang Hu Corporation. Sa ilalim ng iyong pamamahala, tiyak na lalong unlad. Wala akong magagawa, handa lang talaga ako ng mabuti. Sa kakayahan magsalita. 400 milyon, una. Siyang Master Hu ng Hu Group, magbigay na iyong offer. 430 milyon. ₱500 milyon. Hindi ba't ito sina Chairman Song at yung Master Hu ng Hu Corporation? Paano silang mag-ama ay nag-bid para sa isang koleksyon? Umabot pa ng 5 bilyon, sobrang taas ng presyo. Nga, ganun kabilis umabot ng 5 bilyon, hindi ito action. Malinaw na mag-ama ang naglalaban para sa feature management ng host group. Bichan J, itutuloy pa ba natin? Kung patuloy ang labanan, baka walang panalo sa magkabilang panig. Ito ang pangalawang growth space para sa host group. Kukunin ko ang order na ito para sa board of directors. Pero ngayon, kulang ang pera natin. Ang cash flow ng grupo ay para na sa ensure delivery of buildings. Hindi pwede. Kahit ubusin ang lahat. Kukunin natin ang partnership project ng WENS. 5 bilyon at 500 milyon. Chairman Song, based sa assessment ko, ito talaga ang Medicine King Cauldron ni Son Si Miao. Kapag nakuha natin ito, makukuha natin ang order ng WENS. Sage. 6 na bilyon. Ano? 6 na bilyon? Yuyu. 6 na bilyon na dadagdagan pa ba natin? AME. Ano, Bichen? Kulang na ba ang pondo mo? Sabi ko na sa'yo. Napakabata mo pa. Ngayon, ituturo ko sa'yo na maayos, anak. Hindi na tayo magdadagdag. Kulang ang pera natin. Hahaha, Bichen, ngayon. Unang aral ko sa'yo, anak, huwag mong lalabanan. Ang hindi mo handa. Bata ka pa, mahaba pa ang daan mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung paano ito gawin, para malaman mo. Kung ano ang tunay na business war. Batang babae, kanina sa pinto ang galing mo. Ngayon, tila humina na? Hahaha. Tang, akala mo nakakuha ka ng ginto. Ang tinatawag na Medicine King Cauldron ay Medicine King Food Basin lang. Paano naging Alchemy Furnace? Kailangan kong magpakatotoo kung hindi. Paano kayo mapapabili ng food basin na ito sa napakataas na presyo? 6 na bilyon, una. Sold. Congratulations Chairman Song na host group. Sa matagumpay na pagkuha ng lot 1. Yuyu, nakita mo. Yan ang pagkakaiba. Kung nasaan ang tao, nandoon ang oportunidad. Maligayang bati. Maligayang bati, Ginoong Song. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Maligayang bati. Mga hayop, magpakasaya muna kayo sandali. Maghintay kayo. Darating ang oras na hindi na kayo makatawa. Susunod, may dagdag na item kami sa auction. Sana'y magustuhan ninyo. Bakit isang bungkos ng labanos ito? Narito na. Ang target namin ay ang bungkos na ito ng labanos. 2 milyon.
3 milyon. 100 milyon. Hahaha. 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, ikatlong tawag. Sold. Maligayang bati sa Who Group sa pagkuha ng labanos. Bichen. Hindi ba sinabi mong si Yuyu ang iyong trump card? Bakit ang ginawa lang niya ay gumastos na malaki para sa bungkus ng labanos na ito? Hahaha. Gusto ko at gusto ko yan. Ipinagpapasalamat ko ang lahat ng desisyon ni Yu. Mukhang desperado na si Jihuo. At kung ano-ano na lang ang ginagawa. Mukhang ordinaryong labanos lang ito. 100 milyon? Ang daming labanos na mabibili sa halagang yan. Talagang gastador. Sino ang nagsabing walang halaga ang mga labanos na ito? Ito ay mga labanos na galing sa Jinmu. Ang halaga nito sa panggagamot ay mas mataas pa kaysa sa snow lotus ng Tianshan. Sino siya kay Yuyu, akala mo ba labanos ay ginseng? Hay naku, tama ka. Galing sa probinsya kasi, labanos lang ang kilala. Hahaha. Sige, sabihin mo nga sa amin, bakit mahalaga ang mga labanos na ito? Siyempre, hintayin lang natin na tumaas ang halaga nito. Baka swertehin ako. At kumita ako ng malaki. Hihintayin lang na tumaas ang halaga. Sa pamamagitan ng bungkos ng labanos na ito. Hahaha. Kakakuha lang ng balita, ang mga labanos na galing sa Jinmu na ito, ayon sa pananaliksik ng mga siyentipiko, ay may napakataas na halaga sa panggagamot. Ngayon, ang presyo nito ay maabot na sa 0 milyon bawat kilo. Ang 40 kilo ng Jinmu, labanos na nakuha ng Who Group, ay nagkakahalaga ng 400 milyon. Ano? At saka, yung Medicine King Cauldron kanina, ayon sa pagsusuri, ang loob nito ay walang bakas ng anumang gamot. Sa halip, maraming lugar. Ang may bakas ng kalawang mula sa tubig, malamang ito ay gamitan lang para mapagulan ng tubig ang maliit na pa. Ano? Dr. Who, hindi ba sinabi mo kanina na siguradong Medicine King Cauldron? Yon? Ano ang nangyari? Ito. Sabi ko sa inyo, mahal ang labanos na ito. May isang tao na malulugi ng 600 milyon. Ngayon alam nyo na kung bakit si Yuyu ang aking pangunahing baraha. Hoy, host, yung mga binili namin kanina. Pwede bang ibalik at kanselahin? Tapos na, desisyon na. Tingnan natin kung sino ang magkakagulo sa lugar ko. Magandang araw, Lolo Wen. Paano siya naging si Lolo Wen? Lolo, ikaw pala. Ako nga. Salamat sa iyo, alam kong may magandang panlasa ka. Dahil nabili mo ang pinakamahalagang bagay ng Wen Group, mula ngayon, lahat ng order ng Wen Group ay ipapasa sa inyo. Hahaha. Kainis. Ang swerte naman ni Yuyu. Kung sino lang ang matulungan, si Lolo Wen pa. Nakaligas pa siya kay Lolo Wen. AME, kayong mga ito. Kanina sa labas, wala kayong pakialam sa akin. Hindi nyo ako tinulungan. Ano? Ngayon gusto nyo pang magsinungaling dito? Lolo Wen, dahil sa matagal na pagkakaibigan, nyo at ni Iyarhu, patawarin nyo na kami, kanina. Hindi ko talaga kayo nakilala. Iyarhu. Ano ang masasabi mo? Lolo Wen, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ito para makakain. Hindi ko sinasadya na magpanggap na doktor. Sa paggamot sa inyo. AME. Ano? Impostor ka. Ah, impostor ka. Niloko mo ako. Gumastos ako ng 600 milyon. Para bumili ng palanggana ng paa. Bichen, pakiusap sabihin mo kay Lolo Wen. Sa pagitan nating mag-ama, ang binili mo, ay paang binili ko rin. Bilisan mo. Kanina, tatay, hindi ba gusto mo akong turuan? Pero ang itinuro mo ay mali. Ikaw, AME, walang respeto sa matanda. Hindi lang. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang mga kabataan. Gusto mo pang magyabang dito. Wen Suenran. Kunin mo ang pera. Palayasin ang tatlong ito. Opo, Lolo. Lolo Wen. Huwag po, Lolo Wen. Lolo Wen. Ang susunod na plano ng pagpapabuti, pag-uusapan natin ulit bukas. Napagod ka nitong mga nakaraang araw. Sa akin, kailangan mo pang maging magalang. Sien. Bakit ka na parito? Ita, narinig ko na si Bichen. Malapit nang tanggapin ang grupo.
Ako ay nasa ibang bansa. Nag-aaral ng business management na maming taon at nakakuha ng maming karanasan. Kaya naisip kong umuwi ng bansa para tumulong. Ma, nitong mga nakaraang araw, pina-inventory ni Sean ang mga pangunahing negosyo ng kumpanya. At nakita niya na may butas talaga sa ilang sektor. Pagkatapos ng board meeting 2 araw mula ngayon, plano ko nang ayusin ito. Sige, Shan, maraming salamat talaga sa'yo. Ito na nga si Fang Shan. Kababata ni Hobichen. Lumaki din sa paningin ng biyenan. Kaso, hindi pa alam ng biyenan hanggang ngayon itong si Fang Shan. Ay may masamang balak sa kanya simula pagkabata. Ang pusong biyenan ay alam na ito matagal na. At ginamit pa niya si Fang Shan dito. Para hilahin siya sa iisang masamang barko. Hay, nang makitang ibinigay ang order ng Wensa. Hobichen. Kaya lang sa board meeting. Sisiraan ang biyenan na nakipagrelasyon kay Fang Shan. At tulungan si Fang Shan na ilipat ang ari-arian ng kumpanya. Pagkatapos mailagay sa mainit na pwesto ang biyenan. Pwede na niyang iwan ang biyenan at angkinin ang lahat ng kayamanan. Pagkatapos malugi ang biyenan, itong si Fang Shan. Gumagaya pa ng batang nobyo, inaaya araw-araw ang biyenan na magkita. At huli din ay siya, dinaya papunta sa abandonadong villa. Tinalian at pinahirapan ng maraming araw. Naku po, anong nakakabaliw na kwento ito? Huwag kang lumapit. Umalis ka. Buong tapang ka, Fang Shan. Itinuring kitang kapatid. Lakas ng loob mong maghangad na maging tatay ko. Tita, Bichen, anong nangyayari sa inyo? Wala lang. Gabi na. Umuwi ka na at magpahinga. O sige, bukas na lang tayo magkita, tita. Alis na po ako. Ma, hindi ko akalain na ganito kalakala ang Fang Shan. Kung totoo ang sinabi ni Uyu, ano ang plano mo? Si Song Mingxiu na matandang yan. Naglakas loob ang matanda sa akin. Akala mo ba mahina ko? Hindi lang nila tinago ang mga ari-arian. Ginawa pa nilang pugad ang fitting room ng mall. Nagkabit pa si Song Mingxiu ng maliit na kamera para makuha ang mga hindi dapat ipakita na eksena. Bichen, Naalala mo ba sinabi ni Yuyu na may naka-install na maliit na camera sa fitting room? Kunin mo ang video. Kung totoo ang sinabi ni Yuyu na sasabihan niya ako sa pag-upo, ay siguradong sisirain ko siya. Sigurado akong sisirain ko siya. Masok sa mga taon. Ang nagpatatag ng Who Group. Ngayon, mayroon pa kayong anak na may kakayahang magmana ng negosyo. Matapos makuha ang kontrata ng Wen Group, sigurado, hindi mapipigilan ang pag-unlad ng Who Group. Ano ba yan? Isang lalaking umaasa lang sa asawa. Kung wala ang tulong ng pamilya Huo, wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Sabi nila, ilang araw lang ang nakalipas, nakipag-agawan pa siya sa anak niya para sa kontrata ng Wen Group. Noong mga panahong iyon, 3 araw siyang lumuhod sa harap ng bahay ng mga Huo. Bago pumayag ang matandang babae, napapasukin siya. Ngayong napupunta na sa anak niya, ang kumpanyang inaasam-asam niya. Natural lang na makipag-agawan siya. Mga kasama, ang tagumpay ko ngayon ay hindi magagawa kung wala ang suporta ng Who Group. King Man. Sa mga nakaraang taon, abala tayo sa trabaho. Kaya't hindi tayo nagkaroon ng sapat na oras para sa isa't isa. Buti na lang ngayon, si Bichen na ang mamamahala sa grupo. Kaya't may oras na tayo para punan ang mga pagkukulang noong tayo'y bata pa. Gusto niya bang ayusin ang relasyon nila? ha? Si Song Mingxiu na. Lalaking umaasa lang sa asawa noong nanliligaw pa siya sa biyanan ko. May mga butas pa ang medyas niya. Ngayon, nakasweet na siya. At mukhang presentable pero wala namang katotohanan. Ang mga sinasabi. Hay, Ngayon naman, makikuha natin ang Vice President ng Who Group, si Song Mingxiu, para magsalita. Mga kasama, sigurado naman na may narinig na kayo. Ako si Song Mingxiu, noong araw, isa lang akong mahirap na estudyanteng galing sa liblib na nayon. Noong panahong iyon, ako ay walang kahit sentimo sa bulsa. Ngunit, mayroon akong pusong nagmamahal kay King Man. Nang maglaon, nang ang babaeng may magandang lahi na si King Man ay buong pusong pumiling makasama ako. Doon ko pinangakong, sa buong buhay ko, siya ang aking pagmamahalan. Sa loob ng maraming taon, inupad ko ang pangakong iyon. Evie, mas malalim ang pagpapakilala, mas matalim ang pagtataksil. Hari ng drama, simulan mo na ang iyong palabas. Ngunit, ang hindi ko inaasahan, ang asawang minahal ko ng mahigit 20 taon, ay nagtaksil sa kaibigan ng aking anak, at lihim na inilipat ang ari-arian, nagbabalak tumakas sa kanyang kasintahan. Totoo ba ang pagtataksil ni King Man? Ang pamilya Huo ay hindi tatanggap ng ganitong kahihiyan. Ginoong Huo, tungkol sa akusasyon ng paglilipat ng ari-arian, may paliwanag ka ba? Ito ay purong paninirang puri. Song Mingxiu, bakit mo ako pinagbibintangan?
Tita, Alam kong wala akong karapatan. na magsalita. Pero hindi ko na talaga matiis na makita si Tito na sinasaktan mo. Noong nakaraang araw, nakita ko mismo, kayong kasama ng kaibigan ni Vichen, si Fang Xian, kayo'y magkayakap at nag-usap pa kung paano ililipat ang ari-arian ng kumpanya. Tita, nararapat bang gawin mo ito kay Tito? Ay, ang magkasintahan, sila pa ang naunang magreklamo. Para sa ari-arian, nagkakalat ng kasinungalingan sa harap ng madla. Nagsasabi ng kung ano-ano, sana ay huwag lang. Mahilo ang lola kung hindi. Ang malaking eksena ni Fang Xian ay maagang magsisimula. Sigurado kaya talagang may kinalaman si Mama sa kaibigan ni Kuya? Tumahimik kayong dalawa. Ginoong Huo, sa panahong ito, pinapamana mo ang ari-arian sa anak mo. Naghahanda ka ba para sa paglilipat ng ari-arian? Tama na. Huwag kayong magpadala sa tsismis. Nagkakalat lang kayo ng kasinungalingan. Pwede bang pagdudahan ang karakter ni Kingman? Base sa pagkakakilala ko kay Kingman, imposibleng gawin niya ang ganoong bagay. Wala kayong ebidensya, puro salita lang. Mga kasama, Ito, ay mga larawang kinuha ko ng may panganib. Alam kong magagalit ang pamilya Huo. Pero hindi ko kayang panoorin ng walang gagawin. Habang ninanakaw ang ari-arian ng kumpanya at niloloko kayong lahat. Ay, ang galing umarte ni Jiang Qian. Parang kontrabida na namamatay agad sa teleserye. Laging kakampihan ang biyenan. Yun pala, anak siya ng biyenan sa ibang babae, ang unang minahal niya. Nang mamatay ang babae, itinuring si Jiang Qian ng biyenan bilang kapalit. At pinlano niyang, akitin ni Jiang Qian si Ho Bichen para mapilitang tumira sa pamilya Ho. Para mabuhay si Jiang Qian, kailangan niyang magpakatuta sa biyenan. Song Mingxiu. Bakit mo ibinubunyag ang mga walang basehang akusasyon? Sa harap ng mga shareholder at matatanda ng pamilya, hindi ka ba nahihiya? Inay, alam ko na dapat itago ang kahihiyan ng pamilya. Dapat ayusin ito sa loob ng pamilya. Pero sa Hugh Corporation, lahat kayo ay kumakampi kay Hu Kingman. Ayoko lang talagang masaktan ang interest ng mga shareholder. Kaya ganito ang ginawa ko. Si Hu Kingman, nagnakaw ng ari-arian sa likod natin. Para bang, sa kanya lang ang kumpanya. Chairman Huo, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Magpaliwanag ka. Emil, Jiang Qian at Song Mingxiu. Ang lupit ng paninirang ginawa ninyo. Isinisi ninyo sa biyenan ang pagnanakaw. Para kapag bumagsak ang kumpanya, ang mga shareholder, ay sa kanya magagalit. At si biyenan, para mabayaran ang nawala, mapipilitang sumayaw sa Crazy Horse sa ibang bansa. Kuya, ano ang gagawin natin? Kung wala na talagang paan, hihingi ako ng tawad kay Atkian. walang kwenta. Huminto ka. Huwag kang mag-alala. Nasa kontrolado natin ang lahat. Song Mingxiu. Ilang dekada na tayong magkasama, seryoso ka bang? Sisiraan mo ang relasyon nating mag-asawa. Walang awang gustong magparatang sa akin. Ikaw at yung function na yan, habang ginagawa nyo ang kahiyahiyang bagay na yan, naisip mo ba? Ang nararamdaman ko, Sage, matigas ang ulo mo. Akala mo tinalikuran kita. Tingnan natin kung sino ang mapapahiyang ngayon. mga kasamahan, dito sa loob, ay lahat ng ebidensya ng pangangaliwa ni Hu Kingman. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyong lahat kung paano si Hu Kingman at si Fang Xian ay nagtulungan para unti-unting ubusin ang ari-arian ng grupo. Song Mingxiu, Isipin mong mabuti to. kapag binuksan ang screen na to, baka iba ang laman. Wala ka ng mukhang maihaharap. Nay, alam kong masasaktan ang lahat. Pero dahil sa pagmamahal at pagtitiis ko, lalong naging abusado si Hu Kingman. Nasira ang interes ng grupo, kaya ngayon, kailangan kong magpaliwanag sa lahat. Tita, lagi kayong iniisip ni Tito na una pa ang Nararamdaman nyo. noong isang proyekto, gabi-gabi siyang gumagawa ng bid, nahilo at hindi niya ako pinagsabihan. Ayaw niyang mag-alala kayo. Pero kayo, paano niyo nagawa ang napakalaming bagay na tulaban kay Tito?
Huwag mo ngang lokohin. Dahil yun sa sobrang paglalaro niya sa mga babae, tumaas ang presyon niya. At nagkasakit pa. Ay, buti na lang matagal nang hiwalay si Lola sa kanya. Kundi, baka nahawa pa. Song Mingxiu, huwag mong buksan ang laman ng USB na yan. Kung hindi, masisiya ang relasyon at pamilya natin. Ngayon ka lang natakot? Huli na ngayon sa harap ng lahat. Hapin ng lahat. Ilantad ang iyong peking mukha. Song Mingxiu, nanganak ako para sa'yo, tumulong sa'yo sa kumpanya, talaga bang? Wala ka nang iniwan na kahit konting awa? Gusto ko ba yon? Ha? Pero ang ginagawa mo ngayon, malubhang nilabag ang interes ng libu-libong empleyado at mga shareholder ng grupo. Ngayon, kailangan kong magbigay ng paliwanag sa lahat. Uta, anong kabalbalan to? Yemi, nakakahiya talaga, ganyan lang ang kaya. Tapos maglalandi pa, nakakasuka. Ate Kian, yung larawan sa taas, ikaw ba yon? Hindi, huwag, patayin mo yan. Hindi. Patayin mo yan. Yung nasa video kanina, parang si Bosong at si MS Jiang. Palang pala nitong nakaraang aw. Natuklasan na ni King Man ang kalokohan mo. Song Mingqiu, ang sama mo talaga. Buti na lang hindi napasa sa'yo ang pamamahala ng grupo. Totoo pala si At Kian at si Papa. Hindi ko alain. Ganyan pala siya, hindi ito totoo. Ikaw talaga ang gumawa nito. Pasiraan ako, di ba? Talagang kapag walang hiya, walang talo. Hahabulin na ng parusa, gusto pa ring magkunwaring banal. Baka mahulog at mamatay. Song Mingxiu, hanggang ngayon, ikaw pa ang nagpapaawa. Wala ka bang kahit konting konsensya? Ma, huwag kayong magpaloko sa kanya, yang video. Pek yan. Song Mingxiu, mukha ka pang magsabing pinagtripan kita. Yung white moonlight mo, hindi mo makalimutan, okay lang. Pinag-udyukan mo pa ang anak niya na mang-akit kay Bichen. Ang lakas ng loob mo talaga. Ano? Si Jiang Qian, anak ng White Moonlight ni Bosong? Akala ko patunay ang pagmamahal niya. Kay Hobie Chen. Mukhang may iba pala siyang motibo. Plano talaga, tupa makuha ang lahat ng Hu family. Ito. Paano mo nalaman to? Yang kayabang-yabang mong mga balak. Gusto mo pang itago sa akin? Ha? Mula pa lang. Pinagsabuatan na ninyo para siraan ang pamilyang Hu at naghahasik pa ng kasinungalingan. Ang layunin ay ang kamkamin ang yaman ng pamilyang Hu. Paano niya nalaman ang mga ito? Ang galing mo, Hu Kingman. Sadyang pinaghandaan mo ang paninirang ito sa Qin. Ha? Mga kasama. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Hu Kingman para takpan ang kanyang mga kasalanan. Song Mingxiu, akala mo ba Katulad kita. na pumapasok sa laban ng walang paghahanda? Bichen. Narito, Ang detalyadong tala ng paglilipat ng ari-arian ng kumpanya. Nina Song Mingxiu at Jiang Qian. Lahat ng pondo ay napunta sa kanilang pribadong account sa ibang bansa. Song Mingqiu, ayong dalawa pala ang uod na sumisira sa kumpanya. Kaya pala bumababa ang kita ng kumpanya. Sa kanila pala napupunta ang pera. Wow, talagang matindi ang lola, ang pinakamayaman sa lungsod. Noong bata pa, nakipagsapalaran siya sa negosyo sa China. Pagkatapos magpakasal, nagkaroon ng anak na matangkad. May abs at gwapo. Ngayong matanda na, kaya pa niyang pumunta sa Crazy Horse. At harapin ang mga taksil. Mula ngayon, ipinahahayag ko ang pagwawakas ng kasal namin ni Song Mingxiu. Bawat sentimong inilipat ng mag-asawang ito ay kukunin ko sa pamamagitan ng batas. Ang susunod na chairman ng Hu Group ay ang aking panganay na anak, si Hobie Chen. Hindi. Impossible ito. Sa akin dapat ang lahat ng ito. Ikaw ang may pakana nito. Laging sumusunod sa Qin si Hu Kingman. Pero nang dumating ka sa pamilyang Huo, nagbago ang lahat. Ikaw ang dahilan. Ako.
Ayos ka lang ba? Kuya, gumaling ang binti mo? Paano ka biglang nakatayo? Impossible ito. Minsan, kapag sobrang galit, nakakaya ring tumayo. Linisin natin ang basura. May problema ba? Ang pamilya Ho ay magiging mas maunlad sa aking pamamahala. Tungkol sa mga tiwaling elemento na dapat alisin, wala akong iwan. Mga tauhan, dalhin ninyo ang dalawang malanghiya. Sa labas. Booking man, maghintay ka. Hindi ko kayo palalampasin. Ara, kain tayo. Hahaha. Maraming salamat sa inyong lahat. Lolo Wen, salamat sa pagtiwala kay Bichen para sa order na ito. Talagang nagkapasalamat ang aming pamilya Ho. Ang katandaan ko ngayon na nakaupo rito ay dahil sa inyong anak na si Yuyu. Kung wala siya, malamang ang buto ko'y nakabaon na. Sa lupa, bukod pa, tiwala ako sa kakayahan ni Xiao Hu. Sa pagbibigay ng order sa kanya, naniniwala akong magiging matagumpay tayong dalawang pamilya. Tama na, tara't magtagumpay tayo. Agay. Ginoo Ho, tikman mo ang luto ng aming pribadong chef. Salamat, kaya ko naman. Yuyu, tikman mo ang hipon na ito. Galing pa ito sa France ngayong araw. Yuyu, kailan pa sila? Naging ganito kalapit. Wow, ang sarap naman nito. Mas masarap pa ito sa mga peach sa langit. Siya Yuyu, pakiayos naman ang iyong sarili. Tingnan mo ang itsura mo para kang gutom na multo. Gusto ko, wala kang pakialam. Ikaw ang maganda. Laging mayabang. Hindi ka ba napapagod? Kung hindi dahil sa pera, hindi ako pipili. Napakasalan ang isang mapapanggap na tulad mo. Hinahamak mo ako. Mali ba ako? Ikaw, Dahil sa pera lang siya nagpakasal kay Ho Bichen. Baka may pagkakataon pa ako? Ang tingin ni Wenran. Nagkagusto kay Hubichen. Kung mapapasama si Hubichen. Kay Wenran, baka makapaghiwalay na ako. At makuha ang ari-arian. Kuya, hindi kaya talagang maghihiwalay si Akyuyu at si Kuya? Hindi pwede. Kailangan nating protektahan si Kuya at si Ate Yuyu. Huwag nating hayaang magkaroon ng pagkakataon ang mga dayuhan. Sister Wenran, narinig kong magaling kang mag-drawing. Pwede ba kaming dalhin para makita? Pero, halika na, matagal na naming gustong makita. Halika na. Tara, Hoy, Hubichen. Dahil hindi mo naman ako gusto. Bakit hindi mo na lang hanapin si Wenran? Mukhang gusto ka niya sa harap niya. Ipakita mo yung nakakainis mong charm. Tiyak na mahuhulog siya sa'yo. ano ibig mong sabihin? Pinapahanap kita para akitin siya. Arranged marriage lang naman tayo, wala namang feelings. Kaysa mag-away araw-araw, bakit hindi? Hanapin mo yung magmamahal sa'yo para sa habang buhay. Hindi pwede. Bakit? Baka naman. Gusto mo ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ako magaling doon. Paano nangyari yun? Hindi ba naayos ko yung pangatlong paa niya noong araw? Baka nagkamali ako. Mukhang kailangan kong maingat na suriin na yung gabi. Kung magaling ba talaga siya? Huwag kang magulo. Hobichen, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagalingin ko ang problema mo doon. Puntahan mo na si Wenran. Samantala, makikilala ko si Wensu. Hindi tayo makakaabala sa isa't isa. Desisyon na ito, masaya na. Tikman mo, masarap ito. si Xiuyu, ang cute-cute. Sinira niya ang maraming plano natin. Bakit nandito pa siya? Kumakain ng masarap, umiinom ng mamahalin. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagumpay ng matagal. Ihalo ito sa kanilang inumin.
Ngayong gabi, sisirain ko ang pangalan nila. Waiter. Pakidalhin ang dalawang inuming ito kay Wensu Ashuyu. Walang problema. Ginoong Wen, binibining Shi, inumin ninyo. Salamat. Inom ako pa sa'yo, salamat sa pagligtas sa lolo ko. Masaya akong nakilala kita, napaka-interesting mo. Ano ba yan ang formal mo? Tagay. Ano nang ginagawa mo? Hubi-chen, bakit mo ininom ang alak ko? Pag babae, huwag masyadong mag-inom ng alak. Delikado. Pakialamero ka. Bakit bigla akong nainitan? Ikaw ano nang nangyari sa'yo? Wala. Bigla lang akong nainitan. Aakyat ako para magpalit ng damit. Di pwede yan. Samahan na kita. Shayuyu, hinto ka dyan. Shiyuyu, maghintay ka lang. Palalayasin ka ng pamilya Ho. Ang init. Yuyu. Ang init ng pakiramdam ko. Bilisan mo. Ang sakit, bilis. Tulungan mo ako, bilis. Yuyu. Di na rin ako makatiis. Tulungan mo ako. Namumula ang mukha. Mabilis ang paghinga. Ano na nangyari sa kanila? Nadroga ng pampagana. Ay naku, may problema sa alak. May naglagay ng droga. Ang init, Yuyu. Tulungan mo ako. Tutulungan kitang maalis ang lason. Okay na. Okay na yan. Matulog ka lang, gagaling ka. Naku, ang ganda-ganda naman nito. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng mukha. Sayang naman kung di mo pa natutulugan bago kayo maghiwalay. Di ba parang nakakapanghinayang? Huwag kang kikilos. Makinig ka. Aray. Nandito pala kayong lahat. Ahahaha. Bakit siya nandito? Song Mingqiu, bakit ka nandito? Ginoong Wen, huwag kang magalit. Nandito ako ngayon para magbigay ng malaking regalo. Song Mingqiu, di pa kayo nahihiya na lumabas? Ano, di pa ba sapat ang kahihiyan? Iya, imbes na kami ang pinag-usapan mo dito. Bakit di mo alamin kung anong ginagawa ng manugang mong mahal? Ano nang ibig mong sabihin? Ay naku. Si Shiyuyu ngayon. Malamang ay hubad na at kasama ang bunsong anak ng pamilya Wen. Sa kama, nagkakagulo na hindi na alam ang mundo. Ginoong Wen, kanina sa taas, habang naglilinis ako, narinig ko sa dulo ng koridor, sa loob ng kwarto, may mga huni ng kasyahan. Ano? AME, paano nangyari yan? Impossible, si Yuyu at Wensu. Hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Ama. Kahit bigyan mo si Wensu ng 100 tapang, hindi niya kaya. Hawakan si Yuyu kahit isang daliri. Kayo, nagkakalat kayo ng maling sismis sa harap ng lahat. Ano ba talaga ang balak ninyo kay Wensu at Yuyu? Hindi ka naniniwala, di ba?
Ginoong Wen, tingnan mo, ano ito? Halika, halika. Tingnan nyo rin, ano ito? Ano, totoo pala ito. Ito nga pala si Binibining Shi at ang binatang Wen. Hindi ba't ikinasal na si Binibining Shi kay Ginoong Ho? Bakit niya kapyakap niya ang binatang Wen? Teka, nasaan ang kuya ko? Nga, nandito lang ang kuya kanina. Hu Bichen, Baka naman nalaman niya. ang kalaswan ni na Wensu at Shi Yuyu. At tumakbo para makipag-away sa kanila, hahaha. Hindi pwede, puntahan na natin siya agad. Tahimik dito sa taas, Wala namang sinasabi nila. na masasamang bagay. Sa tingin ko, kayong dalawang hayop ang nagsisinungaling. Nagkukwento ng kung ano-ano. Lola Ho, Lolo Wen, huwag na kayong maglokohan. Dito sa sarili ninyo. Maghanda na kayo ng gamo sa alta presyon at pampakalma. Baka hindi ninyo matanggap ang balita at himatayin. Masama yan, isara mo ang iyong mapanghusgang bibig. Tama, huwag kang magsalita ng walang basehan. Mga Ginoo, huwag kayong magalit. Nagpapaalala lang kami ng mabuti, kalokohan. Song Mingqiu, kung patuloy kayong magsasalita ng kung ano-ano, mag-ingat kayo. Baka baliin ko ang mga paa ninyong dalawa. Ginoong Wen, huwag na kayong magmatigas. Ipapakita ko sa inyo ngayon, ang inyong mabuting anak at si Shi Yuyu, kung ano ang kanilang ginawang kahiyahiyang bagay. Sino ang nagsabing hindi mo kaya? Hindi ka ba ang angas mo kanina? Pinupuri niya ako. Pareho kaming nabigyan ng aphrodisiac. Pinili niyang patulugin si Wensu kasi natulugan niya ako. Sigurado akong gusto niya ako. Bakit ka tumatawa? Wala lang, iniisip ko lang. Hindi ako nakapag-performance ng maayos kanina. Sh- Shiuyu, sa susunod na ganitong bagay, hayaan mo ako na ang mag-inakyate. ang hirap lang talaga ng virgin. Bakit kayo nandito? Bakit kayong dalawa ito? Natutulog kaming mag-asawa. Kailangan pa ba namin humingi ng permiso sa inyo? Kaya pala, hindi pala sila hindi nagkakasundo. Hindi ko dapat pinagpapantasyahan. Si Ho Bichen. Nasaan si Wensu? Nasa sarili ng kwarto si Wensu, di ba? Paano pwede? Kita ko naman na ikaw at si Wensu ang pumasok ng kwarto ng sabay. Bulag ka ba? Sino nagsabing? Kasama ko si Wensu buong oras. Kita ko ng mismong mata ko. Nilagyan ko ng gamot. Ang inom mo at ang inom ni Wensu. Kayo dapat dalawa ang magkasama. Kaya inaamin nyo na. Kayo ang naglagay ng gamot sa alak. Gusto niyo sirain ang pangalan ni Will at ni Wangsu. Song Mingxiu. Ang sama mo talaga. Gumawa ka na ng napakaraming kabastusan, ngayon nagpapabagsak ka pa ng ibang tao. Wala? Hindi ko ginawa ito. Kanina lang. Kinwento lang ni Kian yan. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Song Mingqiu, mukhang ang parusang ibinigay ng pamilya Wen sa iyo ay napakagaan pa talaga. Ikaw talaga, hindi ka talaga susuko hanggang hindi ka nakikita ang hukom. Halika, kunin ninyo itong dalawa. Mga tangang walang takot. Parusahan sila ng latigo. Ginoong Wen, Bitawan mo ako. Ang tiyan ko. Siya, Nagpapalaglag siya. Kian, okay ka lang ba Kian? iligtas niyo ang anak ko. Hindi. Hindi pwedeng mapahamak ang anak ko. Akin itong tunay na anak. Tigil mo nga dyan sa tunay na anak. Ipapakita ko ngayon sa iyo. Ang iyong mahal na Kian ay magbibigay sa iyo ng isang. Ano ba iyan? Matutulungan kitang iligtas ang kanyang anak. Ikaw lang, isang taga-probinsya. Wala ka man lang lisensya. Sa paggamot, huwag kang magpanggap dito. Shuyu, huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mo lang samantalahin para patayin ang anak sa tiyan ko. Dadalhin ko siya sa ospital. Pwe, kinalala ninyo si At Yuyu. Ayaw pa nga ni At Yuyu na tulungan kayo. Yemem, Ambulansya, tawagan nyo ang ambulansya. Isang oras pa bago ang pinakamalapit na ospital. Malubha ang pagdurugo niya, huli na kung sa ospital pa. Song Mingxiu. Kung hindi mo papayagan si Yuyu na tumulong, ang iyong mahal na Kian at ang iyong anak ay mawawala na. Ano? Kian. Yuyu, pasensya na, ako ang may kasalanan kanina.
Nakikiusap ako, iligtas mo sila, iligtas mo ang anak ko. Kanina ay kinamumuhian mo pa siya. Ngayon alam mo nang magmakaawa kay At Yuyu. Matutulungan kita, pero hayaan mong sabihin ko ito. Kailangan mong maghanda ng maaga. Sage. Kian, Naku, ang dugo sa hita ni Jiang Qian. Bigla na lang nawala. ang galing ni At Yuyu. Nailigtas ko na ang iyong anak. Pero na-stress si Jiang Qian. Kailangan ng mga anak ng maaga. Ano, ngayon na mga nganak? Ilagay niyo siya sa kama. Bilisan nyo. Aray, Panginoon, sana'y ingatan mo. Ingatan mo si Kian na bigyan ako ng 2 malusog na anak na lalaki. Huwag mong sabihin ng maaga. Paano kung hindi lahat ay malusog na lalaki? Ano ba ang sinasabi mo? Ang anak ko na si Song Mingqiu. Siyempre katulad ko, Huking man. Nahinggit ka lang kay Kian. Mas bata at mas maganda siya sa iyo. Kaya niyang bigyan ako ng anak na lalaki. Talagang hindi ko kayang magkaanak ng tulad ng kay Kian. Ang klase ng anak na nasa tiyan niya. Ayan, nanganak na. Kian, Maligayang bati sa iyo, ligtas ang ina at anak. ayos, may anak na naman ako. Tingnan mo na ang maputi mong anak. Anak. Bakit itim na itim itong bata? Maputi. Mukhang itim na unggoy yan. 2 insik, nanganak ng maitim na bata. Baka hindi naman sa insik ang anak. Song Mingqiu, parang kalahati lang natupad ang pangarap mong maputi ang anak. Si Yuyu, ano ba talaga ang nangyari? May lahing itim ang bata, di mo ba nakikita? Hindi pwede. Ako si Song Mingqiu. Purong insik. Paano ako magkakaroon ng lahing itim? Ano nang bago dyan? May balita na yan. Magkambal, magkaiba ang lahi. Dahil sa loob ng 24 na oras, nakipagtalik ang ina sa iba't ibang lalaki. Ano? Jiang Qian, sabihin mo sa akin. Nakipagtalik ka ba sa puti sa likod ko? Wala, talagang wala akong ginawang masama sa iyo. Si Shiyuyu ang may kasalanan. Siya ang nagsisinungaling. Kadiri, nandiyan na ang maitim na bata. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Song Mingqiu, hinampas mo ako. Ano ngayon kung hinampas kita? Sinustentuhan kita ng ilang taon. Ngayon niloloko mo pa ako. Kakapanganak ko lang, hinahampas mo na ako. Gusto mo bang mag-away tayo? Mga hayop, sa bahay namin. Nagkakagulo kayo. Papahintuin ko kayo. Palayasin sila. Hoy, sandali. Mas mabuti pang. Ipahayag ang kasal ng mag-asawang ito para magdusa silang habang buhay. Galing. Sa pagpapahirap sa mga hayop, lola ang magaling. Ipapagawa ko yan. Sisiguraduhin kong bukas. Ito ang pinakamainit na balita sa buong lungsod. Mingqiu, nakauwi ka rin. Sekretariat Su. Bakit ka nandito? Mingqiu, tingnan mo. Ang dala kong magandang bagay. Ito. Ito, mga lihim na dokumento ng WHO Corporation. Bago ako umalis sa Ho. Tinakaw ko lahat ng lihim na dokumento nila. Gamit ang mga ito, makakabangon tayong muli. Ayos. Aking mahal, ikaw pa rin ang pinakamag-alaga sa akin. Song Mingqiu, ano nang ginagawa niyo dito? Ano nang relasyon niyo? Jiang Qian, ikaw na nanganak. Nang mestisong anak, anong karapatan mong pakialaman kami? Ikaw. Mingqiu, kung kasama mo siya. Pabibigatin ka lang niya. Ako ang makakatulong sa'yo na makabalik sa tuktok na mundo. Song Mingqiu, nag-anak ako para sa'yo. Tapos magluloko ka pala sa likod ko. Ikaw pa ang may kanang magsalita. Nandidiri nga ako sa'yo. Dahil nadumihan ka ng dayuhan. AME. Tigilan mo na yung drama mo dito, Mingqiu. Itapon niyo na siya pati ng 2 yan. Huwag niyo nang ipakita sa harap ko.
Mahal? Pwedeng huwag nang itapon? Anak ko rin yon eh. Anak mo, paano mo sigurado? Sa tingin ko, ang dalawang batang to ay anak talaga ni Jiang Qian. Sa ibang lalaki, sino ng anak sa labas ang sinasabi mo? Ikaw. Ikaw ang tinutukoy ko. Tumigil na kayong dalawa. Naku, ang guwapo talaga ni Boss Hu. Bagay na bagay sina Miss Shi at Boss Hu. Siyempre naman. Magkapatid ko si At Yuyuay. Talagang magkatapat ang ganda at talino, perpektong magkapares. Ang bagay nga nila. Mga panauhin at kaibigan, ngayon ay isang malaking araw. Para sa Hu Group, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan. Ang bagong chairman ng Hu Group. Si Ji Hubichen. Magaling. At ngayon, anyayahan natin ang dating chairman na si Chairman Hu para sa seremonya ng pagpasa ng tungkulin. Tumigil kayong lahat. Anong ginagawa niya rito? Song Mingqiu, bakit siya nandito? Nagkakagulo ba siya? Song Mingxiu, bakit ka nandito? Anak ko, narito ako para kunin ang kapangyarihan. Mga kasama, ang Hu Group ay nasa amin na ngayon. Ako, ang may hawak ng pinakamahalagang lihim ng Hu Group. Ano? Ninakaw niya ang mga lihim na dokumento? Kung totoo yan, wawakas ang Hu Group. Nga, anong gagawin natin? Hu Bichen, ngayong wala ka na sa mga dokumentong yan. Ang Hu Group ay parang nawalan ng pinakamahalagang lakas. Ang Hu Group ngayon ay isang malapit ng bumagsak na kumpanya lamang. Ang posisyon ng chairman ay akin lamang. Song Mingxiu, talagang hindi ka nagbago. Akala mo ba sa pagsasalita mo lamang ay maaari mo nang agawin ang grupo? Ang hawak ko rito ay ang lahat ng pinaghirapan ng Hu Group sa loob ng maraming taon. Mga kasama, sabihin ninyo, ang isang lalaking hindi kayang protektahan ang pinakamahalagang lihim, karapat-dapat ba siyang umupo sa posisyon ng chairman? Song Mingxiu, sigurado ka ba na wala akong inihandang paraan para rito? Ano ang ibig mong sabihin? Song Mingxiu, alam ko. Nagagamitin mo ang lihim na dokumento para ipitin ang pamilya Hu. Kaya, naipaalam ko na ito sa pamilya Hu ng maaga. Ano? Ano ang sinasabi mo? Song Mingxiu, ang sinasabi mong lihim na dokumentong hawak mo ay matagal nang pinalitan ni Jiang Qian ng palihim. Ang hawak mo ay isang bungkos ng basura lamang. Impossible. Jiang Qian, ikaw na hayop ka. Nagtaksil ka sa akin. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Papatayin kita, Song Mingqiu. Ikaw ay sangkot sa maraming kaso ng sadyang pananakit at pagnanakaw sa negosyo. Ikaw ay inaaresto ngayon ayon sa batas. Huwag, bitawan ninyo ako. Lakad. Mga kasama, may nangyaring maliit na pangyayari kanina. Ang seremonya ng pagtatalaga ay ipagpapatuloy. Bichen. Simula ngayon, ang Hu Group. Ay opisyal nang ipinagkakatiwala sa iyo. Naniniwala ako na mapamumunuan mo ang Hu Group patungo sa mas malawak na kinabukasan. Salamat, Inay. Ako si Hu Beichen, nangangako na mula ngayon, hindi ko bibigyan ang inyong tiwala at dadalhin ang grupo patungo sa mas malawak na tagumpay. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang iwan yung bilang kapag natrabaho ay napakagwapo. Kung may asawa akong ganito, hindi ko kailangan pang manap muli. Mga kasama, bago matapos ang seremonya ng pagtatalaga, may isang bagay akong i-anunsyo.
Siya Yuyu. Ipinagkaloob ko na sa iyo ang lahat ng aking shares. Mula ngayon, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Who Group. Nananaginip ba ako? Hindi ito panaginip. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kung wala ka, hindi ako si Hubichen abot sa ganitong tagumpay. Ang pamilya Ho at ang Ho Group matagal nang naubos ng mga dayuhan. Si MS Shi, talagang napakarami ang ginawa para sa pamilya Hu. Dapat siya sa bahagi ng korporasyon na ito. Mahal kita, pero mas mahal ko ang pera mo. Sisiguraduhin kong kikita ako ng napakaraming pera para sa iyo. Ang sweet Nina at Yuyu at Kuya. Mula ngayon, ako ang pinakatapat na tagapagtanggol nila. Sig,